Sige nga, sa digital revolution, okay, ang topic natin tonight, ano yung unang pumapasok sa utak mo? One word. One word or ano ba? Ano bang something na nasa utak natin? Electronic. Ayan. Ano pa? AI, progress. Ayan, that's good, no? Guys, it's very important right now to understand bakit tayo mag-a-adapt. Kasi tonight, we will talk about something more powerful. Okay? On how ordinary Filipinos like you and me can create an income sa panahon na digital era. And more importantly, listen to this, how you can protect your family's future financially in this uncertain world. 'Di ba? Ang daming nangyayari. May gera, dahil sa gera, ang daming nawalan ng trabaho, may maraming bumalik dito sa Pilipinas, yung iba na forced leave pa. Ngayon, sa nangyayari sa Pilipinas, medyo kinakabahan tayo, tama? Lalo na ang gulo ng gobyerno, there is always uncertainty. And you know what? Every time when it comes to that, wala tayong peace of mind. Sino dito every time pag may mga problema, gera, ngayon na nangyayari sa gobyerno, medyo kinakabahan tayo, tama? However, instead matakot tayo right now, pag-uusapan natin ano yung advantage and disadvantage sa digital era or sa digital revolution and how we can position ourselves to make money on this time. Okay? Yes, totoo. Gusto ko yung sabi ni Vernon, no? Pagdasal natin kasi kay Lord walang imposible. However, we should also take part on it. Kasi ang dasal, kailangan siya na ano din, kailangan din siya sa part natin, no? Kasi guys, you need to remember, I want to encourage everyone on this, okay? The digital age rewards those who adapt. Ito yung na-mention kanina ni Coach Dondi na sobrang gusto ko. While others scroll, the smart ones learn how to earn. 'Di ba? Tanong ko sa inyo, be honest ha, yung totoo. Ano ang favorite app nyo ngayon na ginagamit na talagang umuubos sa oras nyo? YouTube, TikTok, ano pa ba? FB, Netflix, Linda Walker or yung mga AI videos. Ngayon, may mga AI videos pa na kunwari binabayaran ka pero sobrang liit lang. Ang goal lang is maka-ads lang sila. Ikaw naman, tayo naman, no, mahuhook kahit 50 cents, kahit 0.75 cents, nood ka lang ng panood. Pero in reality, nauubos yung oras mo. Ayan, sabi dito, drama box. Ayan. Thank you for your honesty. Now, the thing is, kumikita ba tayo dyan? Or tayo lang ba yung pinagkakakitaan? Remember this, guys. Okay? Sasabihin mo sa akin, MJ, gusto ko umalis na sa trabaho ko kasi pagod na pagod ako. Lalo na sa mga OFW dito, no? Gusto ko, or kung empleyado ka man ngayon, no? Gusto mo umalis na sa trabaho kasi pagod na pagod ka na sa mga kasamahan mo na toxic. Pagod ka na lumayo sa pamilya mo. Remember this. Your 9 to 5 pays the bills while your 5 to 9 builds your future. Hindi issue ang trabaho mo. Ang issue dito is ano? Ang issue dito is ano yung ginagawa mo after mo sa trabaho mo. Kasi yun yung magbi-build ng future mo. Yung trabaho mo, yan yung magiging pambayad mo sa bills mo. Yan yung magiging security mo habang binibuild mo yung pangarap mo after dun sa main job mo. Okay? Again, your 9 to 5, yan yung magsusustain sa present mo. Yung salary mo, yung bills mo. Pero yung after that, yung 5 to 9, that's what builds your future. Yung skills mo, yung business mo, yung trading journey mo, remember that. No? Kasi ang dami mong excuses. Ang challenge lang is hindi ka aware na hindi mo pala ginagamit yung oras mo sa tamang paraan. We all have 24 hours in a day. Bakit merong mga pumapaldo habang ikaw sasabihin mo, kasi coach, tinatawag ako ng amo ko, kasi coach, busy kasi ako. Lahat tayo busy. Ang tanong, saan ka busy? Remember guys, your job feeds your present. Again, what you learn after your work, after sa trabaho mo, it builds your financial freedom. Coach, kailangan ba
5 hours ako dito sa trading. Kailangan ba buong araw ako? No. Realistically, kahit 30 minutes lang every single day. 30 minutes. Can you type there 30 minutes? Can you commit on that? Bakit pag TikTok, Netflix, Instagram, scroll ka ng scroll, kahit 3 hours wala kang trabaho, wala kang reklamo. Pero pag pinapatutok ka na ngayon sa academy, sa training, sasabihin mo ngayon, grabe, ang hirap pala, gusto ko ganito, gusto ko ganyan. Ang dami mong excuses. Okay? Real talk tayo guys ha. Real talk tayo kasi kung hindi natin maaayos itong commitment natin towards changes that we want in our lives, magkakaproblema tayo. Okay? Kasi ang hirap walain sa utak natin yung nakasanayan natin, yung ilang years tayong sinabihan na maghanap ayusin mo yung pag-aaral mo kasi maghahanap ka ng trabaho. Tapos yung trabaho mo, yan yung magbibigay sa iyo ng chance para yumaman ka. There's something wrong with that. Okay? Kasi ang hindi sinabi sa atin, hindi pala yung trabaho natin yung magpapayaman sa atin. Pero magiging stepping stone yung trabaho natin for us to access the skills, the knowledge, or yung mga opportunity na pwede tayong yumaman. Katulad mo right now, kung may trabaho ka, may chance ka na matutunan to. Tama? May chance ka na makapag-invest for you to learn this. Tama? So, we need to understand that. Okay? So, hindi tayo more of technical analysis right now. Hindi tayo more of winning psychology right now. Kailangan ngayon, maayos natin yung utak natin para ikaw personally, align yung utak mo at align yung skills mo. Kaya ang yung iba, nahihirapan magbigay ng oras sa trading journey nila kasi sa loob-loob nila, naglalaban yung magtatrabaho na lang ako, magte-trading na lang ako, nalilito sila. Okay? Kailangan align yan guys. Okay? Yung trabaho mo, stepping stone yan para ma-fund mo yung pangarap mo na maging successful ka dito na trader. Okay? And why this topic matters? Let me start with a serious question sa inyo. What happens pag bukas nagkaroon ng crisis yung bansa na saan kayo nagtatrabaho? Sige nga, nai-imagine nyo na ba yung greatest fear nyo? Anyone, yung pinaka-greatest fear nyo, wag nyong katakutan yan. Okay? Ang gagawin mo dyan, okay? Yung pinakinakakatukutan mong bagay, harapin mo sa utak mo. Okay? Kunwari, dumating yung araw na mawalan ako ng trabaho. Sasabihin mo sa akin, grabe ka naman, coach. Negative ka naman masyado. Hindi guys, that's reality, no? Pag dumating yung araw na yun, dun ka pa ba maghahanap ng paraan? Hindi. Ngayon pa lang, iisipin mo na. Kailangan haharapin mo na sa utak mo. Kailangan naka-roleplay ka na pag dumating yung araw na yun, ito. Ito yung option 1, option 2, option 3, option 4. 'Di ba? Now, possible, no? Possible mangyari, yes, hindi natin alam, 'di ba? Sino ba yung tinext ni Donald Trump na makikipagyera siya sa Iran, 'di ba? Tinext ba kayo or nag-text ba si Lord sa iyo? No, ito Joanna, bukas magkakagera, mag-prepare ka na. Hindi. Flights canceled, contract stops, yung company magko-close, and this is really happening right now. And kapag nangyari yan, sino ang unang apektado? Tayo, lalo na mga people who are working overseas. Another concern, or another, hindi naman siya concern, but another challenge for us right now na kailangan tayong maging aware, no? Kasi hindi pwede na namumuhay tayo sa panahon ng 2026 pero yung the way tayo mag-isip is nasa 1990s pa din. Hindi pwede nasa early 2000s pa din. Ang galaw ngayon, iba sa panahon dati. 'Di ba? Ngayon sobrang bilis. Sobrang ang bilis, 'di ba? Pag napag-iwanan ka, ewan ko na lang, 'di ba? Now, question ko sa inyo, what if yung trabaho mo mapalitan ng AI? What if yung trabaho mo mapalitan na yung ng AI? And it's happening right now. Ano yung work right now na unti-unting napapalitan na ng AI? Ano sa tingin nyo? Ako nakita ko sa fast food chain, yung mga robot na yung servers nila. Ano pa ba? Dati nakita ko yung interview ni Elon Musk at ni Jack Ma. Parang pinagtatawanan lang ni Jack Ma si Elon Musk, pero right now it's happening.
Grabe, yung mga taxi na wala ng driver, 'di ba? Ayan, call center, number one. Kasi ngayon AI na. May friend ako, may client siya from the US. Alam mo, tagasagot ng FedEx ata yun. Lahat, ano na, AI. Kahit si Cebu Pacific yan, kausap mo, ano, si Charlie na, 'di ba? Kaya marami sa atin, always andun yung takot. Lord, paano kung mawalan ako ng trabaho? Lalo na kung sanay ka, ang kitaan mo, lalo na kung sanay na tayo sa kitaan natin sa pag-a-abroad, right? Now, kaya tonight, guys, we're talking about digital wealth because ang internet, no? The internet has created something very, very powerful, which is having an income that is not limited by geography. Meaning, kahit nasa UAE ka, kahit nasa Canada ka, kahit nasa probinsya ka ng Pilipinas, no? Katulad ko, nasa Iligan City, you can still create income digitally. Ang pinakamasarap dyan is you're earning US dollars. Sipin mo yun, 'di ba? Kung ikumpara mo guys, to be honest, maraming nasa US gustong mag for good dito sa Pilipinas kasi yung kinikita abroad, kung dadalhin mo dito, ang laki. Would you agree with me? Maraming magsasabi, akala ng mga Pinoy, 'di ba, pag nasa abroad, okay na. Malaki din yung spending doon. Pero kung ipapadala mo dito, ang sarap. Pero how about ganito? Kitain mo na lang yung kitaan mo na USD dito, kasama mo pa yung pamilya mo. Alright? Now, guys, eto, balik muna tayo dito. Okay? Gusto ko munang i-fix natin yung mga bagay-bagay na to. Okay? Did you know that according to research, 3 to 5 hours per day online yung nauubos nating mga Pinoy? Kaya isa tayo sa pinaka-top 1. Kasama tayo sa pinaka-mataas na rating when it comes to being online, ang mga Pinoy. 'Di ba? Imagine guys, if kahit 1 hour lang doon ay income producing activity, na instead scroll ka ng scroll, you are earning. Instead of panood ka ng panood ng mga bagay na hindi naman nakakatulong sa'yo, you are building. And instead na kinukonsumo yung mga negatibong balita dyan, 'di ba? Wala ka ng choice dyan, wala na tayong magagawa. Pagdasal na lang natin yung gobyerno natin kasi kahit anong comment natin dyan, kahit anong rant natin dyan, 'di ba? Na ganito si ganyan, 'di ba? Wala naman tayong magagawa. Instead, mag-create na lang tayo ng isang bagay na pwedeng makatulong sa buhay natin. Kasi kung iasa natin sa gobyerno yung buhay natin, nako, ewan ko na lang, walang mangyayari. And that's the power of digital economy. Okay? Now, imagine niyo guys, Philippines logs longer daily social media use despite losing global top spot. Imagine, naubos natin na oras, 4 hours in a day, typically mga Pinoy. Anong ginagawa natin sa buhay natin? 'Di ba? And alam nyo guys, kung merong isang bagay na hindi kayang bilhin ng pera, ano sa tingin nyo? Isang bagay na kahit magbayad ka ng 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon, bilyon. Ano yung bagay na yon? Yes, oras. Di mo namamalayan na uubos ang oras mo, tumatanda na tayo, nasabi mo, 2 years lang, anak, magtatrabaho ako sa abroad. Pero yung 2 years na yon, extend na naman ng contract ng 2 years, plus 2 years, plus 2 years, plus 2 years. Yung 2, nadagdagan ng 0 sa gilid, naging 20 plus years na. Bakit ko alam yun? Tatay ko, ganun yung nangyari. Okay, I have no hurt feelings sa tatay ko, but it's just that yung time na yun, yung panahon na yun, walang mga ganito. 'Di ba? Walang mga opportunity. Sabi ko nga, sana may nakapagsabi sa tatay ko regarding this para at least mas napabilisan namin na mag-for good siya. Guys, remember, those moments na na-miss out mo, nakasama mo yung mga mahal mo sa buhay, imagine di na natin mababalik yun. 'Di ba? Yung mga moments na buhay na sila, buhay pa sila, tapos biglang nawala. Sobrang sakit nun, 'di ba? At isipin mo yung mahal mo sa buhay, na sila din yung rason kung bakit ka nagtatrabaho sa abroad, nawawalan na tayo ng oras sa kanila. There is always
a battle between giving time sa kanila or kikita ka ng pera. Because if you spend your time wisely, guys, hindi siya magiging issue. Okay? Kasi again, we are in the digital era wherein pwede tayong kumita digitally if you commit yourself to it. Okay? Ulitin ko, iba na ang panahon ngayon. Kung na-stuck pa din tayo sa panahon dati na ang pag-a-abroad lang yung only way for us to earn, kailangan ma-overcome na natin yan. Okay? Now, let me talk about something serious. Okay lang ba mag-real talk tayo? Can you comment number 1? Okay? Can you comment number 1? Guys, given the war that's happening right now, gera ngayon, there is always global uncertainty. Right? Ang panahon ngayon, it's becoming more uncertain, ang daming issues, conflicts, inflation, 'di ba? Unstable globally, okay? And real talk, OFWs are often the most affected. Tayong mga OFW, hindi natin alam, bukas makalawa, wag naman sana, 'di ba? Masakit isipin. Pero instead isipin mo 'yon negatively. Let's embrace it and instead think of possible solutions. And that is why, guys, ngayon, ito yung topic natin. Now, very powerful ang digital era kasi pwede din digital yung kitaan. Because your skills, yung trading skill mo, travels with you. Hindi naman ibig sabihin na inaral mo to habang nasa Dubai ka. Pag lipat mo ng Pilipinas, naiwan siya sa Dubai, di ba? Your knowledge travels with you. Your systems travels with you. Meaning, yung geographical location on earning money will not be an issue anymore. Okay? Kaya kailangan na nating mag-move on sa mga excuses natin na ito na yung nakasanayan ko. Guys, if you really love your family, if you really love yourself, you must embrace changes. Kasi hindi pwede na 30 years old na tayo, 40 years old na tayo, pero magkamang paghihapon ta mulakaw, 'di ba? Sa mga Bisaya diyan, nakakaintindi, hindi naman pwede 30 years old ka na. Gumapang-gapang ka pa naglalakad diyan, 'di ba? Kailangan mong tumayo, kailangan i-embrace natin yung katotohanan right now. And pag-usapan natin yung advantages ng digital age, okay? Ang goal dito, guys, is kailangan mong maintindihan at paniwalaan mo sa kaibuturan ng puso mo na hindi siya pwedeng, hindi na issue na pwede kang kumita ng malaki online. Na pwedeng magbago ang buhay mo, sorry, kahit online lang yung gagawin mo na bagay. Okay? Gone are the days, okay? Wala po tayong pag-uusapan na training strategies ngayon, Miss Naida, okay? Digital wealth po yung topic natin right now. All right? Now, gone are the days na need talaga natin yung may physical store ka, no? Gone are the days na magnenegosyo ka tapos gusto mo talaga may signages dyan. No? Gone are the days na ganun. Kasi ngayon, kung talagang titingnan mo yung online, guys, dito, sa trading, wala kang babayaran na tax. Alam nyo ba yun? Ang sarap dito sa Pilipinas kasi walang tax ang trading. What you see is what you get. Kung magkano yung kita mo, automatic yan andun sa bangko mo. Okay? Kaya ngayon pa lang, habang wala pang tax, aralin mo na. Bilisan mo nang magpondo. 'Di ba? Sino dito gustong may tax ang trading? Wag naman sana, no? Pero pag dumating 'yon, at least ready ka na, hindi na issue yung tax. Pero guys, ang sarap lang na kumikita ka ng USD na wala ka pang kinakaltas sa iyo. Okay? Wala pang tax. Tithes lang, no? Sino dito believer ng tithing? Ako kasi tithes meron tayo diyan. Walang hindi bawas R diyan, no? May fees lang konti sa withdrawal pero very 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 minimal, no? So walang tax, okay?
Imagine mo, papasok lang, tapos tight ka din. 'Di ba? Yun yung sikreto doon. Alright? Now, guys, gone are the days na lahat may physical. Ngayon, GCash na dati, grabe, hindi pa natin malubos maisip yung GCash. Parang, ay, scam yan. 'Di ba? Ay, ganito yan, parang di yan legit, 'di ba? Online ordering dati, parang hindi pa mapasok sa utak natin. Pero ngayon, TikTok, Shopee, wala na, lahat meron na. 'Di ba? So now, let's talk about the advantages. Because never in history has it been easier to start something. Okay? Now, ano yung advantages? Number one, low capital. Okay? Lalo na sa trading, no? Or in any business, no? Kung online mo siyang gagawin, number one, very low capital. Okay? Bakit? Dati, kung gusto mo magnegosyo, kailangan mo ng renta, kailangan mo ng empleyado, kailangan mo ng inventory. Ngayon, sa online, magnegosyo ka, laptop lang, internet at skills, lalo na sa trading. 'Di ba? Laptop, internet at skills. Kung meron ka ng laptop, meron ka ng internet, meron ka ng cellphone, ang goal na lang natin, hasain natin yung skills mo. Yun yung advantage dito. Okay? Number two, global ang market. Before, ang customer mo lang, kung may negosyo ka, is yung nasa barangay mo lang. Yung nasa syudad mo lang, yung nasa province mo lang. But right now, if you can see it, global yung market. Kaya napaka-advantage natin. Can you message or can you comment blessed sa comment section? Why? You need to understand. You need to understand, guys, ang daming gusto pumasok sa forex trading dati. Pero, hindi lahat nakapasok. Simply because it was just on the early 2000, excuse me, it was just on the early 2000, nung pumasok ang mga brokers, dun tayo nakapasok as retail traders na makapag-trade in the market. Kaya, grabe. 'Di ba? Hindi mo ma-appreciate yun. Ako sobrang na-appreciate ko yun. Lord, thank you kasi inabutan ko na may internet, inabutan ko na may laptop, inabutan ko right now na pwede na akong mag-trade sa market. Pwede naman na pinanganak ako sa panahon na walang internet, pinanganak ako sa panahon na hindi ako pwedeng makapasok sa trading. Alam ko may trading, alam ko pwedeng daming may yumaman dyan, pero walang choice. Ngayon, may chance ka na. Ang goal mo na lang is we need to do our part. Okay? Number three advantage, time freedom. Because digital income can work even while you sleep. Imagine ka, kumikita ka kahit natutulog ka. Hindi ito magic, guys. It is systems. Pag alam mo na kung paano mag-trade, calculated na yung risk management mo, yung TP mo, yung stop loss mo, kahit tulog ka, the market will still continue. And, pag nag-TP yan, paldo. 'Di ba? Ang sarap kaya nun. 'Di ba? Na habang sorry to say habang nagkakagulo ang lahat dahil sa gera, sumasabay ka. Kasi every time something is happening to the world, it affects the market and we can take advantage of it. Kasi global, 'di ba? Can you type global? 'Di ba? So, guys, time freedom, global, and low capital. And last but not the least, guys, no? Balikan ko muna yung sa time freedom konti. Gusto kong stress yung part na nasabi ko kanina. Pag may skill ka, kunwari, ano yung mga skills na pwede mong gamitin para kumita ka? Hotel and beverage, 'di ba? Sa mga hotels, welding, cook ka, pwede. Ang daming skills, tama? Ano yung mga skills? Housekeeping, yan. Global, 'di ba? Mechanic, pwede kahit saan. Guys, ang trading, ganun lang din. Tama? Ganun lang din sa trading. Butcher, yes, pwede. Pero, ang maganda sa trading, hindi ka na mag-aantay ng boss. Wala kang boss dito. Ang boss mo yung sarili mo. Ibig sabihin, may time freedom ka. Hindi kailangan iwanan mo yung pamilya mo.
dito, pag talagang in-embrace mo yung journey, naging patient ka, naging hinasa mo yung sarili mo, naging disciplined ka na trader, again, your skills travels with you. Kahit nasan ka sa mundo, kahit nag nagbabakasyon ka kasama yung pamilya mo, pwede mo pa ding pagkakitaan yan. Pwede ba kung butcher ka, habang nasa bakasyon ka, hanap muna kung sideline dito, saan ba pwedeng saan ba pwedeng maglapa ng baboy dito? Pwede ba 'yon? 'Di ba? Punta ka ng cruise ship. Punta ka ng cruise ship, bakasyon ka kasama pamilya mo. Uy, Sir Captain, pwede ba ako mag-apply muna part-time diyan para kumita naman ako habang andito ako sa cruise ship? Di pwede, 'di ba? Punta ka ngayon ng Dubai. 'Di ba? San ba dito, sa loob ng Dubai Mall? Ang sarap lang isipin na pag may cellphone ka, may laptop ka, pwede mong pagkakitaan yung trading skills mo, 'di ba? Number 4, salary mo, no, number 4, multiple income streams, okay? Normally kasi sanay tayo na one income source, except if you're coming from a first world country like Canada, US, pwede marami yung trabaho mo, okay? Pero hindi din madali 'yun, ha. Now, dito kasi pag na-inclined ka digitally, pwede marami yung pagkakakitaan mo. Huwag na lang sa trading. Nakita ko kanina may nag-comment ng freelancing, content creation, pwede online. Dito sa trading guys, hindi lang naman forex yung pwede mong pagkakitaan. Andyan si crypto, andyan si stocks, andyan si bonds. Marami. Okay? Kung meron ka ng skills. Okay? So, ang daming advantages. Okay? Na-appreciate nyo na ba kung ano yung ginagawa natin? Ano yung na-appreciate nyo na ba ang panahon na meron tayo? 'Di ba? Ano yung advantages natin compared dun sa mga taong hindi inabutan ang panahon na to? Okay? Wag naman sana one day isipin mo ay sayang naman yung panahon na naubos sa akin kasi hindi ko naayos pag-handle yung oras ko. If there are advantages, there are also disadvantages. And let's face the fact, no? Meron ding mga disadvantages dyan. Okay? Ano ba yung mga disadvantages? Okay? Hindi lang advantage puro tayo guys ha. Let's face the fact na meron din siyang disadvantage. Okay? And I want to be honest tonight. Number 1, ano ba yung mga disadvantage? Okay? Ano ba yung mga disadvantage? Number 1, information overload. Lalo na sa trading. Ang daming strategy na hinahanap natin, tinitingnan natin sa YouTube, ang daming tutorial, result, confused ka na. 'Di ba? Tinuruan ka na ng coach mo, ito yung gagawin, nag-webinar tayo, nag-intro to Forex, pero ang dami mo pa ding sinasalihan na signal. Nalilito ka na ngayon. Nag-information, nag-analysis paralysis. 'Di ba? Since ang dami mong pwedeng ma-access online, lahat ng Telegram pinasukan mo na. Ang ending, napunta ka sa disadvantage number 2, na scam ka tuloy. And let's be real guys, ang daming scam online. Merong mga double your money, guaranteed profit, search ka ng search, ano yung mga strategy ngayon, may nag-ads. Napunta ka ngayon, eto easy money daw, di ba? Sasabihin kung guaranteed lahat, di ba? Guaranteed profits, di ba? Guys, kung guaranteed lahat, sana wala nang mahirap. Sana tayo lahat mayaman na. 'Di ba? Now, guys, kailangan nating maintindihan na sa sobrang dami din ng opportunities online, kailangan mong maging maingat. Remember, if it's too good to be true, then it's not true. Yung wala ka lang gagawin, naku po, kung wala naman palang gagawin, lahat na lang sana ganyan. 'Di ba? Pero, sad to say, mas okay sa atin magpa-scam na walang gagawin kaysa aralin ng tama ang mga bagay-bagay. Pero ito yung challenge ko, guys. 2 years tayong nag-kinder, 6 years nag-elementary, 4 years nag-high school. Ngayon, 6 years na yung high school. 4 years nag-college. Tapos, never, I don't know ha, kasi ako never akong nagtanong kailan ako, hindi ko naman ginawa siguro nung 3rd year high school ako. Never ko naman tinanong yung teacher ko na, ma'am, ang tagal ko nang nag-aaral, kailan ba ako kikita?
Meron ba sa inyo noon ginawa? 'Di ba? 5 years pa college, no? Grabe. Kung hindi nagloko yung teacher, talaga, no? Never nating sinabi na, "Ma'am, ang tagal pa. Kailan ba ako kikita?" Lahat tayo na mindset tayo na mag-antay ka ng how many years bago ka kumita. Pero ngayon, dito sa Hero 30, sinabi sa'yo, 30 days challenge lang. For 30 days, hindi ka makakakuha ng grades, kundi dollars yung makukuha mo. Okay? Pero meron pa talaga sa atin, pwede ba? Bukas makalawa, magla-live account na ako. Yung tipong, grabe, 16 to 18 years kang nag-aral, sinabihan ka lang mag-aral ka ng forex trading for 30 days, hindi mo pa magawang mag-commit. Kasi hindi ka disiplinado. Gusto mo shortcut always. Anong nangyayari? Wala. Suki ka na sa scam. Pwede ka nang humingi ng suki card sa kanila. Ang mahirap, nagiging attitude mo na, nagiging character mo na. Yun yung pinaka, ano dyan, be careful with it. Maraming tao na always na lang maghanap ng scam. Kami yung nauna, scam to. O, 'di ba? Exit ka na, 'di ba? O, bago na namang scam. Sali na naman tayo. Bukas makalawa, wala na naman, 'di ba? Walang ganun. 'Di ba? Pag nakasanayan mo 'yun, alam mo mahirap doon, hindi ka na magbabanat ng buto ng maayos. Gusto mo na always shortcut. In life, guys, you need to understand, lahat nagsimula, bago mo itanim ang buto, kailangan mo munang ayusin yung soil na pagtataniman. Pagka pagkatanim mo, kailangan mo munang alagaan, lagyan mo ng tamang tubig, lagyan mo ng tamang araw. 'Di ba lahat until mag-grow siya, 'di ba? So you need to understand na may process lahat, okay? And working online, lalo na trading online, means self-discipline. Wala kang boss, ikaw ang boss, okay? Ang question is, are you a good boss to yourself? Baka nag-aaral ka ngayon sa modules mo. Grabe, nakikinig ka, nakita mo lang may issue, 'di ba? O si ganito ganyan, nag-search ka ngayon, inantok ka na lang. Yung pinanood mo na module about sa trading, yung explanation ni Coach Nars, hindi mo matapos-tapos, ang ending, mas nauna mo pang natapos yung issue. Sino kaya yung ganito? Sino kaya talaga yung killer dito? Sino talaga kaya yung ano kayong reason kung bakit to nawala ng ngipin, 'di ba? Hinanap mo pa yung mga ngipin nila, 'di ba? So, be careful of distractions. Question, ano yung mga distractions nyo right now? Be honest to yourself. What's holding you back na talagang mag-commit ka sa journey mo sa trading journey mo? Sige nga, ano yung mga distractions mo? Ako guys, hindi ako magiging hipokrito. Facebook talaga, social media. Kaya ang style ko guys, pag nasobrahan na talaga ako, dinidelete ko yung FB ko. Dinidelete ko yung mga social media accounts ko. Magtataka ka talaga, Messenger lang yung naka-download sa akin. Messenger lang talaga. Okay, deleted lahat 'yan. Tapos magtataka ako, parang nagiging productive na ako ulit. Productive na ako, nakaka-reply ako sa lahat talaga. Nakakatutok ako sa trades ko, 'di ba? Pwede niyong gawin 'yun na MJ, parang download ka ulit ng download. Okay lang kasi okay lang na magsayang ako ng data ko sa kaka-download kaysa naman maubos yung oras ko. At least kung wala akong Facebook, wala akong choice kundi talagang mag-focus dun sa ginagawa ko. 'Di ba? So, ganun lang, no? Find ways. Nakaka-relate ako dito kay Miss Jean, 'di ba? Pag may mga ma-high blood ka talaga sa mga corrupt. Nako, 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 nako. Recently pa guys, may na-distract ako konti sa Netflix. Kasi nung inoperahan si Coach Marge, nakafocus lang talaga ako sa kanya. So ngayon, wala kaming choice. Nanood siya ngayon ng yan, juvenile, ano ba yun? Basta yung teach me a lesson, parang something. Parang na-distract ako, na high blood din ako sa kakapanood ng movie na yun kasi talagang nakaka-relate, no? So, be careful. Be careful, be aware. Hala, parang naubos na yung oras ko. 'Di ba?
naubos na yung oras ko, delete ko muna to. Mamaya na. Kailan ka magda-download? Pag natapos mo na yung kailangan mong gawin. For example, ang goal mo today, matapos yung 2 module ni Coach Nars or matapos mo yung 2 module ko na nasa VIP site natin. No, ngayon, pagkatapos nun, reward mo sa sarili mo, ida-download mo ulit, tapos 30 minutes lang, delete mo na naman. 'Di ba? So, guys, I tell you, there are lots of ways na ma-enhance mo yung sistema mo sa buhay mo para you make use of your time wisely. Okay? Are we clear? Be disciplined, no? Number 4, overwhelming options. Ang daming paraan ngayon to make money online. Sabi ko nga kanina, 'di ba? May freelancing, online services, content creation, affiliate marketing, online business, trading. Now, here's the truth. Kailangan mong maintindihan 'to. Hindi mo kailangan gawin lahat. Because if hahabulin mo lahat, if you chase everything, you catch nothing. Ulitin ko, you don't need to do everything. Because if you chase everything, you catch nothing. Did you know how many hours to become an expert on something? Sige nga, sa tingin nyo, ilang hours para tawagin kang eksperto sa isang bagay? Sa tingin nyo lang, tansan nyo lang, ilang oras ba? Yes, it takes 10,000 hours. Sa 10,000 hours, guys, i-compute nyo yan. 10,000 hours divided by 8 hours in a day, kailangan siya ng 1,250 days divided by 365. It takes at least 3.5 years. Pero kailangan 8 hours yun gagawin mo to become an expert on something. Pero, pag konting-konti lang yung binibigay mo na oras, part-time mo lang siyang ginagawa, it at least 7 years to 8 years. Imagine, ang dami mong ginagawa. Paano ka makakapag-focus? Okay? Now, ang ginagawa ko, guys, ganito. Okay? You might ask, MJ, ikaw nga, nagpo-post ka about sa business mo. Okay? Trader ka pero may mga negosyo ka. Paano mo ginagawa? Guys, you need to understand. You need to focus. Ano yung focus? Finish one course until successful. Hindi ka magiging magaling sa isang bagay kung lahat pinagkakaabalahan mo. You cannot manage your time. Sorry to say this, ha. You cannot manage your time. What you can manage is yourself. Ang oras, gagalaw at gagalaw at gagalaw yan. What you can manage is yung sarili mo. Okay? Kunwari, ang dami mong pinapasukan ngayon. May trading community ka sa ganito, may trading ka dito, may ganito ka, nagbebenta ka ng gito. Actually, believe ako sa inyo. Maganda yun, na maging madiskarte tayo. Pero, you need to understand, kailangan laser focus ka muna para hindi ka ma-distract, para maging master ka sa isang bagay. Sabi nga ni Bruce Lee ba yun? Jet Li. Matakot ka sa isang tao, wag kang matakot sa isang tao na 10,000 kicks yung alam. 10,000 na iba't ibang paraan para sumipa. Pero matakot ka sa isang tao na 10,000 times niyang ginawa ang isang sipa na yun. That means, isang sipa na yun, kabisado niya, di ba? Ganito, ano yung ginagawa ni Manny Pacquiao? Ano yung kinakatakutan kay Manny Pacquiao? Di ba yung isang suntok niya sa, anong Tagalog ng wala? Kanan, kaliwa. Ano ba yung ano? Ano bang, tulungan niyo nga ako, anong Tagalog ng left yung sa ano niya, left-handed kasi siya, 'di ba? Yung kaliwa niya. Kinakatakutan yan. Pag yan, dumapo dito sa'yo, ewan ko na lang, 'di ba? So we all have that. Focus on something. Finish it first. Kasi hindi ka magiging magaling or expert sa isang bagay kung hindi mo siya focusan. Balik tayo doon sa sinabi ko. Paano ko hinahandle? Ginawa ko, guys, sa negosyo ko, naghanap ako ng partner. Kasi working na yung business ko. Ang ginawa ko para makapag-focus ako sa trading journey ko,
unang ginawa ko si Coach Marge. Sabi ko sa kanya, ikaw muna mag-handle dito, wag mo muna akong galawin. Wag mo muna akong kulitin. Ikaw muna dito. So nag-usap talaga kami. And by God's grace, no, naintindihan naman niya. Naging supportive siya sa part na yon. At later on, nakita niya na mas malaki yung kinikita namin dito, mas nagiging profitable ako lalo, sumama siya, naghanap na kami ng ibang mag-handle ng negosyo namin. So, nangyari, we look for operational partners or operating partners. So, right now, we have a pickleball court here in Iligan City. We have rentable, no, may mga pinapa-rent kami, no, na mga bagay-bagay. So, nag-commit ako doon. Dati nung nagsimula, alam nyo ba, taga-timpla lang si Coach Marge ng kape. So sabi ko sa kanya, focus muna ako dito. Hayaan mo muna ako. Ang gagawin niya lang, timplahan niya lang ako ng kape. Ganon. So it worked. Then later on, nung medyo okay-okay na, nakakatulong na din ako sa kanya. Pero wala na, medyo less stress na ako. Kasi alam ko, dito yung mas malaki yung kitaan. Hanapin nyo guys kung ano yung pinaka-worth sa time nyo. Kasi maraming ways to earn. Ang challenge lang is maubos yung isang bagay, yung oras nyo, na alam mo naman may mas malaki pang pwedeng pagkakitaan. Okay? So ako, I have nothing against network marketing. I've been there. Mga buy and sell, bahay, lupa, kotse, insurance. Alam ko yan guys, marami akong pinasukan. Pero by the time nakita ko dito yung malaking kitaan, sabi ko, this is it. Hindi ako kailangan magbenta, hindi ko kailangan ng ibang tao. Ang kailangan ko lang dito, sarili ko at disiplina and the market. Yun lang. So I committed to it. Okay? Now, the real opportunity guys is why trading is very relevant today. Okay? Yun yung maganda sa atin right now. Because the internet created something very powerful. Nakakreate siya ng leverage. Meaning, anong meaning ng leverage? Your effort can multiply and that's where trading comes in. Imagine niyo guys, pag natuto ka na sa skills na to, sa strategy natin, imagine mo yung anak mo, yung kapatid mo, maituturo mo na din to sa kanila. 'Di ba? Ikaw yung magiging source, ikaw yung magiging dahilan kung bakit na-educate sila dito. Alright? Now, why is it relevant ngayon? Sabi ko nga, may mga gera, may economic crisis, may mga inflation, and yung mga bagay na yon, yung mga uncertainties na yon, alam nyo ba, sa trading, makikita nyo yon. Yung mga gera, affected, may impact siya sa financial market. So, magiging active ang market when the time comes, no? Ang currencies magmo-move, ang indices magmo-move, si gold magmo-move, and traders who understand the market. 'Di ba? Ngayon takot sa gera. Tayong mga traders hindi tayo takot. Nag-e-enjoy tayo sa, sorry to say this hindi mali yung word ko. Hindi tayo takot kasi we're still earning in the market. And traders who understand the market can take advantage of these movements. Okay? Pwede nating i-take advantage yung mga global crisis na nangyayari. And let me clarify something important. Guys, trading is not gambling. Okay? Professional trading is a skill. Para siyang doktor ka na you study medicine, engineers who study engineering, and traders study the markets. We study the charts, the patterns, the risk, the execution, and when done correctly, pag tama yung paggagawa natin, it becomes a structured skill. Okay? Gusto nyo ba yun? 'Di ba? And a skill is something hindi mo na makakalimutan. Driving is a skill. Kahit ang tagal mo nang hindi mag-drive, pag once ma-refresh ka, alam, hindi nakakalimutan yun. Okay? And guys, bakit maganda si Forex trading? Number one, it's digital. Okay? Digital siya. Okay? Kahit saan pwede mong gawin, flexible lifestyle. Sabi ko nga sa inyo, kahit may trabaho kayo, kahit anong oras, open 24/5. Ngayon nga, meron tayong SMI. It's open on the weekend kasi BTC USD, pwede. Low startup cost, 'di ba?
Kahit $100, pwede ka nang magsimula sa live trading mo. Number 4, high earning potential. When you say high earning potential, guys, alam ko na andito ka kasi alam mo na maraming pera sa trading. Yung iba nga, yung amo nyo, nakikita nyong nagtitrade. Kaya andito kayo ngayon, di ba? Alam nyo guys, meron tayong student dito. Ina-assist ko siya. Her name is May. 1 month and 2 weeks niyang inaral to. Nung after 1 month and 2 weeks, nag-start siyang mag $100 live. Pwede ka naman demo account dito. Ano yung demo account? Live chart pero demo money. Anong nangyari kay Miss May? Nung naging confident siya, naaral niya yung mga strategies, ang nangyari, yung $100 niya, naging $2,000+ in just how many days? You think, ilang days? 3 days lang. Meron po dito, di ko na i-mention kasi very private yung person. Right now, umiiyak na yung araw niya kung di siya kumita ng at least 200,000 pesos. Nasa Dubai yan. And right now, guys, isa sa pinaka-greatest blessing na meron tayo ngayon. Next week, all our coaches, no, lalo na sa kasali sa inner circle ni Coach Nars, will be flying to Cebu this July 14 to 16 and we'll be having our mastermind. Pray for us, guys, so we can have we will have wisdom on how we can improve more our community. And sobrang tuwa ko lang, guys, kasi kasama ko na dyan si Sir Jesse. Si Sir Jesse Paraiso, isa yan sa naniwala sa akin last year, 2025 of March. Isa yan sa naniwala sa akin na maganda yung community na meron tayo. And right now, nag-for good na siya, guys. And natawa lang ako kanina kasi sabi ko, Sir Jess, yung ganitong days nyo, ako na bahala sa ano nyo, sa hotel nyo. Sabi niya, Sir, excited na ako magkita tayo. Sabi ko, hala, first time pa pala naming magkikita. Imagine niyo, nag-for good na siya. And first time pala namin magkikita personal. Sabi ko, grabe, no? Feeling ko, nagkita na kami ng ilang beses dahil sa online. But right now, physically, magkikita na kami. Meaning, guys, hindi pala imposible talaga mag-for good dito sa Pinas. Kung talagang siseryosohin mo lang to. Yes, si Sir Jesse po ang nagla-live every XAU sniper natin. Pwede po natin palakpakan yan. Grabe. Imagine niyo, first time physically we will meet and I'm very, very excited. And guys, last but not the least, no experience needed. Si Sir Jesse, hindi siya nagsimula na matalino, zero knowledge, pero guys, imagine, pag talagang siseryosohin mo, you will be disciplined. Talagang malayo yung maabot nyo dito. Okay? Now, however, meron lang talagang mga common mistakes din tayong ginagawa as traders. Number 1, we look for quick money. Sinabi ni Coach MJ, no? Sinabi ni Coach Nars, aralin mo to, ito yung gagawin natin, step by step, sundin mo, mag-attend ka ng mga Zoom webinar, pag hindi ka naka-attend, okay lang, may mga replays naman. Ngayon, gusto mo pa talaga mas madali, no? Number 2, jumping from strategy to strategy. Nakita mo yung isang coach, isang mentor, sinabi, geto ganyan, wala pang proof. Hindi mo nakita kung sino din yung iwang kumita habang andito ka na sa community. Wala pong strategy na I would say, yun lang yung isang strategy na talagang pinakamaganda. Lahat maganda. Okay? Pero you need to master at least one. Did you know, kahit isang strategy na yan, isang strategy lang, pwedeng-pwede yan na magpabago ng buhay mo. Ulitin ko, kahit isang strategy lang, 1 to 2 strategies can make an impact sa buhay mo. And we have that here. We have the XAU sniper and we have the US-30 scalping. Hindi kailangan 1,000, hindi kailangan 2,000, hindi kailangan 10, pa-iba-iba ka ng strategy. Importante, himay na himay mo. Kahit nakapikit ka, himay na himay mo yung strategy na yan. Okay? Number 3, not learning risk management. Ang goal mo lang, yumaman ng madali. Hindi pwede ganun. Kailangan mong maintindihan kung sa bangko nga, they only offer 2% interest in your money annually.
Pero dito sa trading, minsan gusto mo isang araw lang times 2 na agad. 'Di ba? Sino diyan guilty? Na nakita mo lang yung isang kaklase mo nag-post na ganito yung profit niya. Nilakihan mo na agad yung lot size mo. Nag-ano ka na agad, nag-leverage ka, nag-over-leverage ka na agad. 'Di ba? Huwag ganon. Stick to your own journey. Stick to your own process. Pag sinabi ni coach na 0.01 muna yung lot size, eto lang muna. Pag eto lang muna yung leverage, sundin mo at i-compute mo. Okay? Guys, okay lang. Alam nyo, mas believe ako sa trader na kahit $10 lang everyday yung kinikita niya, pero nasusustain niya, nabubuhay niya yung account niya. Umabot ng 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan. Kaysa naman kumita ng 1,000 sa isang araw, pero next week, hindi mo na makikitang magpo-post. Ulitin ko mas proud ako at mas believe ako na kahit $5, kahit $1 lang yan, every single day, naging patient ka doon. Naging 10, naging $5, at least, or pinaka, max mo na $10. $10 lang. Pero nabuhay yan ng ilang months. Okay? Consistent ka. Kaysa naman, kumita ka ng $1,000 ngayong araw na to, pero next week, ubos na. Okay? You understand that? 'Di ba? Importante doon is the discipline, it's the confirmation of your understanding towards the market. Kasi pag na-sustain mo yung $10, $10, $5, $5, ganun lang. Guys, hindi na issue, kaya mong palakihin yan. Kasi yung disiplina mo sa maliit, pwede mo nang i-handle yung malalaki. Okay? Hindi pwedeng madaliin. Long term, yes. Number 4, mistake, learning alone. Did you know that success is faster when you have guidance and community? You agree with me? Comment number 1. Comment number 1 if nag-a-agree kayo. Okay? Guys, share ko sa inyo ngayon on how you can position yourself better. Okay? Eto. Okay? Decide to learn new skill. Number 1. Okay? So ngayon, nagtatanong ka, anong skill ba yung aaralin ko? Depende sa'yo. If you feel like fit sa'yo si trading, kasi may mga baguhan tayo dito na hindi pa talaga nakakapag-decide kung para ba sa kanila to. Kung sa tingin mo makakatulong sa'yo si trading, then why not? But always, no? Always think about, consider digital income or digital opportunities. Okay? Aralin nyo muna yung skills, then money later. Okay? Step 2, build knowledge. Don't rely on hype. Okay? Huwag yung nakita mo lang nag-post yung isang kaklase mo, eto yung nakatulong sa kanya, okay naman yan. Pero guys, remember, may tinuturo na si coach. Stick to it. Okay? Study systems. Okay? Number 3, join a community. Okay? Learning alone is slow. Learning with mentors is faster. Okay? Number 4, take action. Knowledge without action is entertainment. Gusto ko, 'di ba? Gusto kong mabago yung buhay ko, gusto kong matuto about trading. Iba yung gusto lang sa talagang gustong-gusto, guys. Kasi maraming may gusto pero ayaw naman mag-take action. 'Di ba? Para kang nanonood lang ng movie na okay lang, hayaan mo lang mangyari sa buhay mo kung ano yung nangyari sa buhay mo, 'di ba? Pero how about take action? Do something about it. Hindi pwede gusto lang, kailangan may gawin ka. 'Di ba? Sasabihin mo gusto kong mag-enroll, gusto kong mag-ito ganyan, gawin mo na. Wag puro wag puro sabi, wag puro usap, wag puro words. Do something about it. Okay? Now, guys, reality about trading. Okay? I'm almost done. Okay? But let's talk about the reality about trading. Okay? Remember this, guys. Okay? The best time to plant a tree was 20 years ago. The second best time is now. Kailangan mong maintindihan na yung takot mo, hindi yan mawawala. Okay? Alam ko, you will always tell me, andyan naman si trading, hindi naman mawawala yan. Actually, yes.
Pero ang nawawala is yung oras natin. Okay? Last time, guys. Okay, ito. Question ko sa inyo. Paano kung hindi nag-decide si Sir Jesse? Paano kung hindi siya nagsabi, hindi siya nag-commit na last year of March, ano na, papasok na ako dito. Paano kung sinabi niya, ano na lang, June na lang. Paano kung sinabi niya, July na lang. Paano kung sinabi niya, ano na lang, pag umuwi na ako sa Pinas or pag, ano na, pag okay na yung schedule ko. Ang daming pwedeng maging excuse. You know what, guys? You need to position yourselves better on this digital age. And you need to take action. You really need to take action. Gagawin ko ba talaga to or forever akong magda-doubt sa sarili ko? Lalo na guys, mabilis lang ang taon. Marami nang nangyayari. You have to take action now or forever ka na lang magiging observer sa labas. And naniniwala ako guys that the biggest investment you can make for yourself is education. Because skills cannot be taken from you. 'Di ba? Sabi natin, ang edukasyon ay isang bagay na hindi pwedeng manakaw sa atin. Not by recession, not by layoffs, not by war. Knowledge stays with you. Yung skill mo, it stays with you. At kung nag-iisip ka ngayon, kung ano talaga, suggestion ko guys, consider doing forex trading. Okay? Aralin mo to and wag mong tingnan yung sarili mo kung kaya mo ba o hindi. Do it now and learn it later. Okay? Mag-decide ka muna, sige, I'll step into the program. Okay? Gagawin ko na. I'll commit to it. And guys, I just wanna encourage everyone here. Ito sabi ko sa inyo, the best time to plant was last year. Tingnan nyo anong nangyari, guys. Coach Nars planted this community July of 2024. Dahil sa kanya, nagbunga lahat yun. Dahil sa decision niya, siya lang muna. Naging ripple yung effect. Tinanim niya nung July 2024. But who would have thought, after a year, guys, around July of 2025 to December of 2025, who would have thought na from a simple decision niya, na aaralin niya to at i-share niya to sa ibang tao, it helped our community earn 39 million pesos. Ito yung sinasabi ko sa inyo guys, the best time to plant a tree was few years ago, but the second best time is now. Kasi ang daming pwedeng mangyari. Sabi ko nga, kung hindi nag-decide si Sir Jesse, kung hindi nag-decide, hindi to sinimula ni Coach Nars, siguro wala tayo dito ngayon. And tingnan nyo yung timeline. After a year, ito yung bunga. And right now, guys, can you just imagine, last month alone, yung 6 months, nakita ng buong community natin. Last month alone, kinita ng buong community is the same thing. Yung 6 months, kinuha na lang ng buong community to 1 month. Ganun ka-amazing na may taong nagtanim ng magandang bagay na nakatulong sa maraming tao. At right now, guys, the best time to plant your own tree and to start your trading journey is not tomorrow, not yesterday, but today. Now, question, MJ, paano ba? Okay? Now, hindi ako mamimilit, hindi ako somehow would say na ito lang talaga, but I would say sobrang natutuwa kami dito sa Hero 30 na program natin. Nandito lang. Just to give you an idea guys, si Hero 30 po is a 30-day structured program designed for beginners. Ano ba yung tinuturo dito? Forex foundations, trading psychology, risk management, lahat ng mga basic execution, lahat step by step recorded na. And guys, let me share to you one story of a Thailand teacher na nag-for good na dahil dito sa community natin. Tingnan natin tong video na to.
Nandito lang pala ang pera, so bakit pa ako magpagod? Hi Pips! May interviewin naman tayo from our community fresh from Thailand, Miss Mine! Kamusta naman yung trading journey mo? Ang dami kong natutunan. Ganado ka kapag natutunan mo na isang bagay na gusto mong matutunan, lalo na pag nag-take profit ka na. Every time na mag-trade ako, may kinita ako. Wala pang 1 month sa trading journey mo, bakit ka nag-resign? Kasi hindi lahat may lakas ng loob na gano'n na hindi na uwi na ako ng Pinas. Kasi in just 4 days, kumita ako ng 6 digits. And naisip ko, ba't ako magpagod for 1 month at ganito lang ang kinita? Ilang digits lang? 4. Sabi ko, nandito lang pala ang pera, so bakit pa ako magpagod? So, ibig sabihin, nakatipid ka pa ng oras. Kaysa yung oras mo, ubusin mo ng ilang taon, tapos ganito lang yung kita mo. Ngayon, days lang, kinita mo yung isang taon na effort mo. Actually guys, humble lang to si ma'am, pero 7 digits na yung kinita niya dito sa 1 month mo na journey. Kaya talaga from zero knowledge to 7-digit income. Yes, walang imposible kasi walang bagay na mahirap kapag talagang porsigihin mong matuto. Everything can be learned. Kung kumita ang iba, why not you? Of course, you start from the basic. Mastery muna bago ka sasabak sa live trading. Demo muna, mag-build kan confidence sa demo. Itong Pinoy traders, ginamit ni Lord para ako makonect sa legit broker. So ngayon, connected ako sa world market, makapag-trade ako anytime. Para sa mga taong talagang nagnanais na magkaroon ng financial breakthrough, then this is the right business for you. Comment ako if you want to learn more, and we conduct free webinars para at least matutunan mo yung mga basics. Ayan guys. Grabe, no? Ganun ka-confident si Ma'am Vine. And guys, let me leave you with this thought, no? Ang digital revolution, digital wealth, andito na. Sabi nga ni Ma'am Divine is andito na eh. The question is, hindi tanong if nag-i-exist ba yung opportunity. Ang tanong is, will you position yourself to take it? 5 years from now, you will either say, I'm glad na I started learning, or I wish I started learning earlier. And guys, the choice is yours. Sabi nga ng isa sa pinakamayamang tao sa buong mundo, yung tito ko guys. Yung tito ko, si Uncle Warren Buffett. Yan pala yung picture ni Ma'am Divine guys. Sabi ng sabi ng tito ko, hindi ko pala na ano dito. Learn it, then earn it. Kailangan mo siyang aralin. And guys, you might ask, magkano ba si Hero 30? Paano ba mag-enroll dyan? Simple lang, no? Instead of paying this much sa mga traditional forex trading classes, sobrang mahal guys. When I went to Dubai last year, alam nyo ba meron doon 3.6 million pesos para lang makapag-enroll ka. Dito sa Pilipinas, ito yung presyohan. Ito yung na-search ko. Online, meron din nag-o-offer. Sa Canada, usually to nakikita ko, 1,499, one-time first payment, tapos monthly ka pang magbabayad. Did you know dito sa community natin, yung na-mention ni Ma'am Vine na Hero 30, ito 30 days challenge. Alam nyo ba, lahat ng manual foundations na training, yung XAU sniper na strategy na sabi ni Ma'am Vine, na nakatulang din kay Sir Ace, na kumita siya ng 356,000 in just 1 day. Alam nyo ba, lahat ng ito, itong Smart Move Indicator, itong SMI Indicator, itong VIP signal natin, and yung live trading na araw-araw, inuulit-ulit ko kasi araw-araw kasama mo yung coaches na magla-live trading, may kita mo sila, kasama mo sila, sasabihin nila when to buy, when to sell, kasama lahat ng yan. Instead of paying $599, today po, naka-promo pa tayo until today ng $99. Pwede palakpakan natin yan. Grabe, from 599, kinuha na yung 599 na lang. At good news pa, kasi next week guys, July 5, kasama pa kayo sa raffle. Alam nyo, to be honest, ako, sinasabi ko talaga kay Coach Nars, Coach, alam mo coach, yung value ng community natin, hindi pang 599, hindi pang 999. Ako personally, I would say kahit maningil ako ng 200,000 to 300,000,
hindi ako mahihiya kasi alam ko yung quality, ang service, ang support na binibigay ng coaches ng community natin. Yung matututunan nyo dito, it's beyond 99, it's beyond 599. For me, it's around 200 to 300,000. But sobrang bait lang talaga ni Coach Nars, no? Na binigay niya ng $99. Grabe. Pag hindi mo pa naman ginrab to, ewan ko na lang, 'di ba? Ewan ko na lang, question, who among you here would like to commit yourself today that today is the best time to plant your seed? Okay? Sa lahat ng magko-commit today, let me tell you something. The best future is waiting for you. Guys, if you want to commit yourself, screenshot nyo tong ano na to, itong promo price na to, message the person or the page na kausap mo right now and tell them na i-avail mo to para makasama ka din sa July 5 na raffle. 10 seconds lang. I'll give you 10 seconds to screenshot. After that, wala na to. Okay? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alright? And with that, I just wanna congratulate you. Lahat ng ito guys, lifetime mo na tong ma-access. And again, $99 yung babayaran mo. Ayan, meron na palang nag-enroll. Congratulations, Ma'am Maricel. Thank you so much for really stepping into this season sa buhay mo. And ito pala yung sabi ng tito ko. The best investment you can make to yourself is what? Is what? Best investment na ibibigay mo sa sarili mo is learning a new skill. Okay? The best investment you can make is an investment sa sarili mo. The more you learn, the more you'll earn. Alright? Let me end guys with this story. Sino dito excited makarinig ng story? Type number 1. Okay? Now, merong kwento ng isang trader at isang barbero. Isang araw, may trader na nagpunta sa barbershop para magpagupit. Now, habang ginugupitan siya ng barbero, nag-uusap sila ng kaibigan niya about sa trades nila. So, tinanong ng barbero ang trader, sabi niya, Sir, ano po yung trabaho nyo? Kasi nakita yung mga, mga MP5 nila. Sumagot ngayon ng trader, Trader ako, nagte-trade ako sa financial market. Napakunot yung noo ng barbero. Trader? Yung scam, yung forex na scam, sabi niya. Napatawa ang trader at di na umimik. Pero, napailing na naman ng barbero at sabi niya, Sir, sa totoo lang, hindi ako naniniwala na may kumikita talaga dyan. Kasi kung totoo yan, di sana ang dami ng mayayaman ngayon dyan sa trading na yan, di ba? Ngayon, ngumiti na lang ang trader. Alam mo, sabi niya, habang tumitingin sa labas habang tumitingin sa labas yung barbero, okay? Sabi niya, tingnan mo yung tao sa labas, sir. Ang daming nahihirapan sa pera. Kung totoo yung trading na yan, sana lahat kumikita na sila. Yung trader, patient. Quality natin mga trader, patient tayo. Tahimik lang yung trader habang pinagmamasdan ang mga tao na dumadaan sa labas. Tapos, after few minutes, sabi niya, alam mo, parang di rin ako naniniwala na may barbero. Biglang nagulat ang barbero. Sabi niya, ha? Anong ibig niyong sabihin? Barbero kaya ako? Sabi ng trader, kung may barbero, bakit ang daming tao na nasa labas na mahaba ang buhok? Sabi ngayon ng barbero, defensive siya masyado. Sabi, kasi hindi naman sila lumalapit sa barbershop para magpagupit. Di naman sila pumapasok dito. Tumango ngayon ang trader, sabi niya, ganon din sa trading. Hindi dahil may access na tayo sa financial market, ibig sabihin automatic kikita na lahat. Yung mga kumikita sa trading ay yung mga lumalapit, yung nag-aaral, yung nagpa-practice at seryosong ginagawa ito. Natahimik ngayon ng barbero. Doon niya na-realize ang isang bagay.
Hindi pala problema kung may opportunity o wala. Ang problema ay kung handa bang gamitin natin ang opportunity. Ngayon, ano yung lesson dito? Wala lang. Trip-trip lang nila. Nag-usap lang sila. Huwag na natin silang pakialaman. Buhay nila yun, di ba? But anyways, guys, kidding aside, maraming opportunity sa mundo right now. Pero hindi lahat ng tao kumikita. Hindi dahil walang opportunity, okay? Kundi dahil hindi lahat willing matuto at gumawa ng aksyon. Okay? Ganon din sa trading. Okay? Ang market always open. Opportunity andyan na. Pero, ang kikita lang is yung magdedesisyon na matuto sila at magte-take action sila. With that, guys, I just wanna thank you sa lahat ng mga nagstay. I hope you learned something tonight and to God be all the glory. Yan. Maraming salamat po. Palakpakan po natin yung sarili natin for staying until the end. I hope to see you guys on our GC sa VIP and sa free community natin. Maraming salamat po. And sana po magkita-kita tayo on the next upcoming sessions that we have. Lalong-lalo na, no, kung mag-e-enroll kayo today, makakasabay kayo this coming Monday sa live sessions po natin. Thank you so much, everyone. Can you turn on your cameras para mag-picture po tayo? Picture tayo, guys. Turn on your cameras. Alright, picture muna tayo. 1, 2, 3, smile. One more, guys. One more. Open nyo lahat ng cameras nyo. 1, 2, 3, smile. Alright, sa iba pa dito. Smile kayo dyan, guys. Lahat ng mag-smile, papaldo. In Jesus' name. Alright, let's claim it. Let's claim it. Page 3. Page 4. Ayan, page 5. Ang dami natin. Grabe. Hindi talaga kayo nagpatinag until the end. Wow, until the end, guys. Ang dami pa din natin. Grabe, sobra. Nasa 303. So guys, with that, thank you so much. I hope you learned something tonight. At sana guys, ma-share nyo sa GC kung ano yung natutunan nyo para din ma-inspire natin yung ibang classmates natin. Alright? God bless. Ingat po kayo.